Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jacqueline Roca at ang aking talumpati ay patungkol sa kahirapan. Kahirapan ang isa sa pinakamalaking issue na kinakaharap ng Pilipinas at maging ng buong mundo. Ang bansang Pilipinas ay isa sa mahirap na bansa. Marami sa ating mga kababayan ang walang matirahan. Ang iba naman sa atin ay nag-iibang bansa upang doon magtrabaho dahil sabi nila mas mataas ang sweldo sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Sa Pilipinas, napakarami pa ring mga Pilipino ang naghihirap at patuloy na nangangarap at nagsisikap na makaangat sa buhay. Sa paglipas ng panahon, hindi pa rin maiwaksi sa isipan ang mga katanungang mahirap bigyan ng kasagutan. Mga tanong na minsan ay nagpapawala ng pag-asa sa atin na magpatuloy at magsikap. Tanong na, bakit ang hirap maging mahirap? Bakit ang hirap umasenso? Bakit ako mahirap? Mga tanong na tayo mismo ay hindi mahanap ang tunay na kasagutan. Ang sabi ng iba, kaya marami ang patuloy pa din na naghihirap ay dahil sa maling pamamalakad ng lipunan, mga korap at mababang pasweldo. Dito ay maaaring tama sila. Dahil sa mababang pasweldo, ang iba sa atin ay hindi nakakaipon dahil ang kanilang sweldo ay sumasapat lamang sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dahil din sa mababang sweldo, ang iba sa atin ay napipilitang magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit ang sabi ng iba, kaya hindi umaasenso ang ilan dahil ang mga ito ay tamad, na mas ginugusto nila ang tumambay at humilata maghapon kaysa magtrabaho. Pero para sa akin, hindi sapat na basehan ang pagiging tamad ng isang tao kung bakit ito hindi umaasenso. Dahil ang iba sa atin ay masipag, ngunit hindi pa rin umaasenso. Gaya na lamang ng mga magsasaka. Sila ay buong araw na nagtatanim, ngunit kahit anong sipag nila ay hindi pa rin sila umaasenso. Dahil na rin siguro ang kanilang mga patinda ay binibili lamang sa murang halaga. Kahirapan ang pinakaayaw na maranasan ng marami sa atin. Lahat tayo ay gustong yumaman, ngunit hindi lahat ng ating nais ay makakamtan natin ng ganun-ganun lamang. Ito ay kailangan nating pagsumikapan upang makamtan. Dahil ang lahat ng ating pinaghihirapan ay mapapalitan ng panghabang buhay na kasaganahan. Kung ang lahat ng ating ginagawa ay pinapahalagahan at pinaghihirapan, tiyak na balang araw ay makakamtan natin ang kasaganahang ninanais natin. Gaya nga ng sabi nila, walang mayaman ang hindi nakaranas ng kahirapan. At dito na po nagtatapos ang aking talumpati. Maraming salamat. Maligayang pagbati. Ako si Miguel Antonio Sida Dios, narito sa inyong harapan upang ibigay ang aking talumpati. Ang pamagat ng aking talumpati ay padera na humaharang sa antas ng buhay ng mga tao. Atin ang simulan ng aking talumpati. Sa mundong puno ng pagbabago, kultural man o pisikal, ay nakakaranas ng malawakang siklo ng pagbabago. Tila meron tayong isang pader na hindi natin maakyat. Isang pader na nag-aagwat sa atin bilang tao. Isang pader na hindi natin matanggal. Ito ang kahirapan. Hindi natin maitatanggi na ang kahirapan ay isa sa mga problemang hanggang ngayon ay patuloy natin nadaranas. Ito ang nagiging dahilan ng ating mga alitan, diskriminasyon at pagkakahiwalay-hiwalay bilang mga tao. Mas lalong napapabilis at nagpaparami ng paghihirap ay ang mga limitadong likas na yaman. Sa bawat segundo ng ating mundo ay napakaraming nanganganak. Ating bigyan naman natin ng pansin ang mga taong hindi man lang makakain at ating tulungan upang gumanda ang buhay nila at tumupunta sa tamang tahakan ng kanyang buhay. Sa bawat luha, gutom, lungkot at saya ay mayroong nakatagong lihim na hindi nila masabi. Bakit nga ba walang mga taong natulong sa akin? Bakit nga ba walang oportunidad na kabukas para sa atin? Halos mamatay tayo sa gutom at ating natatanggap ay masasamang tingin na para tayong hindi nila kauri. Hindi natin maiintindihan ang hirap kung hindi natin ito mararanasan. Kaya tayo ay tumulong kung ikaw ay isa namang pinagpala.
kahit hindi pera o pagkain, sila ay ating bigyan ng trabaho upang tayo mas lalong umunlad, hindi lang bilang isang tao, kundi bilang nasa iisang komunidad. Salamat sa pakikinig ng aking talumpati. Ako po, si Miguel Antonio Sida Dios, nagpapaalam sa inyo. Mabuhay! Ako si Jervin Gansiapak at ang aking talumpati ay patungkol sa politika. Nasa kamay ng politika ang hinahanap ng matiwasay na kinabukasan. Ngunit magiging maayos kaya ang hinahangad na pamamahala kung may mga taong pamamahala ay hindi hinahangad ang politikang ito. Ilang mga influencer, actor, boxer o war on drugs at mga korap na muling tatakbo. Paano kaya uunlad ang bansang minamahal kung may mga taong hindi hangad ang politika? Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao ay ginagawang na lamang biro ang salitang politika. Politika na siyang namamahala sa bansang ating kinaiikutan. Paano kaya kung ito ay bumagsak ng tuluyan? Sana'y ating seryosohin ang pamamahala sa ating bansa dahil sa politika, umiikot ang pamamahala ng papaunlad sa bansang ito. Pamamahala, sana'y ating ayusin at ating pahalagahan. Ang kadahilanan hindi biro ang pamamahala sa bansang ito. Paano kaya kung bumagsak ang ating ekonomiya ng dahil sa hindi maganda at maayos na pamamahala sa kamay ng mga politikang hindi ito kayang seryosohin? Kaya't sobrang halaga na ating seryosohin ang pamamahala sa bansang ito. Dahil ang pamamahala ang susi sa maganda at maunlad na ekonomiya.